Tanong po ni Sir Charlo Llanera, sabi po niya, Ma'am, matanong ko lang, may kakayahan po bang ang isang lalaking makabuntis kung siya ay may luslos? Well, shoutout po Sir Charlo Llanera, salamat po sa iyong tanong. Okay, pagka sinabing luslos, iba-iba po yung location. Pwedeng may luslos sa pusod, luslos sa bandang tiyan, sa singit. Well, siguro ang tinatanong po ni Sir Charlo ay luslos sa bayag, which is in English, tinatawag po itong scrotal hernia. Ang scrotal hernia po ay nangyayari kung yung parte ng bituka or small intestine ay lumusot sa abdominal wall papunta dun sa mismong pouch, yung pinaka-balls ng isang lalaki. Medyo hindi po kaaya-aya yung pakiramdam ng merong luslos sa bayag kasi lumalaki po yan, masakit, at ganun din po, nagdudulot po ng mga komplikasyon kapag hindi nyo po ipinagamot kaagad. Well, ang tanong ni Sir ay kung makakabuntis daw po ba ang may luslos sa bayag. So, ang sagot po ay depende po ulit. Yes, makakaapekto sa kakayahang makabuntis ang isang may luslos sa bayag, pero may mga lalaki pa rin po na may luslos ay may kakayahan pa rin na makabuntis. Ma'am, paano natin malalaman kung walang kakayahang makabuntis ang isang taong may luslos? So, ito po yung mga kondisyon na masasabi natin na pwedeng apektado yung kakayahan nilang makabuntis. Number 1, kung ang lalaking may luslos ay mayroong tinatawag na obstruction sa vas deferens. Ang vas deferens po ay yung tube na nagko-connect po sa testicles papunta sa urethra na pinaka-dinadaanan po ng sperm. Kung may blockage, kung merong obstruction, kasi syempre pag may luslos, lalo na kung malaking part ng intestine po ang nandun po sa scrotum ng isang lalaki, makokompress po niya yung vas deferens or yung tubo na dinadaanan po ng sperm palabas. So, maapektuhan po talaga yung paglabas ng sperm, lalong-lalo na kung nagkakaroon po ng ejaculation. So, kung affected po yung paglabas ng sperm, syempre, maapektuhan yung kakayahan niya na makabuntis sa kanyang asawa. Secondly, kung meron po siyang testicular torsion, makakaapekto po. Ano po bang nangyayari kapag may testicular torsion? Nangyayari po itong komplikasyon sa mga may luslos. Ang testicular torsion ay kapag nag-twist yung tinatawag na spermatic cord sa reproductive system ng isang lalaki. Yung spermatic cord, nandyan po yung nerves, blood vessels, tsaka yung vas deferens. Kapag nagkaroon po ng pagbubuhol, ang mangyayari po is maka-cut off yung blood supply papunta dun sa testicles. Ang testicles po ang nagpo-produce ng sperm. So, tandaan po natin, ang testicular torsion ay isang medical emergency na kailangan na makarating agad, pumuntaan agad sa emergency room para maagapan. Kasi possible na pagka once na naapektuhan na po, nagkaroon na po ng damage dun po sa testicle, namatay po yung mga cells doon, pati po yung testicles ay affected, talagang magdudulot po ng infertility. Wala nang kakayahang mag-produce po ng sperm yung inyong testicle. Siyempre, affected na po yung kakayahan nyo na makabuntis. Pangatlo, kung si Sir ay nakakaranas ng pain and discomfort. Siyempre, pagka may luslos, medyo, lalo na pagka malaki na po yung intestine na nandyan, siyempre masakit po yan. Every time na bumabaheng or humahatching or nagbubuhat or nakatayo, masakit po yan. So, kapag may pain and discomfort, maapektuhan yung kagustuhan niya na makipagtalik. Bababa po yung tinatawag na libido. Yun po yung sexual desire. Tapos, yung arousal and ejaculation ay maapektuhan. Number 4, kung meron ng impeksyon. Siyempre, once na yung intestine or yung bituka ay naipit na at hindi na makagalaw or makagalaw pa yung dumi or yung stool na nandoon, siyempre, ang complication na mangyayari magkakaroon po ng tissue damage, infection, o kaya mamamatay po yung intestine, yung tissue death na nangyayari. Siyempre, nagkaroon ng infection, pamamaga, dyan sa part na yan, maapektuhan po yung kakayahan ninyo na makabuntis.
At lastly, number 5, hernia surgery complications. So, after nang mag-undergo ng surgery, lahat naman po ng surgery may possibility na magkaroon ng complications. So, once na nagkaroon po ng complication, like injury, na-injure po yung blood vessels, nerves, at pati yung vas deferens ng isang lalaki, makaka-apekto po sa kakayahan niya na makabuntis. Quick summarize lang po tayo, mahihirapan na makabuntis ang isang taong may scrotal hernia or loose kapag may obstruction sa vas deferens, may testicular torsion, may pain and severe discomfort na nararanasan, may infection, at may mga complication sa pinagdaan ng mga surgery. Well, sana'y nasagot ko po, Sir Charlo, ang tanong mo po na kung makakabuntis ba ang may loose sa bayag. So, ang sagot ko pong muli ay may possibility na makabuntis, pero maapektuhan yung kakayahan niyang makabuntis, lalo na kung meron siya ng mga sinabi kong mga komplikasyon. Well, kung meron po kayong signs or symptoms ng scrotal hernia, may parang nakapaka yung bulge dyan sa inyong bayag, tas makirot, lalo na kung matagal kayong nakatayo, at lumalaki po yung bulge na yon every time na kayo ay nagbubuhat na mabigat or humahatsing. So, possible ito po ay scrotal hernia na dapat ay as soon as possible maipa-check up nyo po agad sa inyong mga doktor. Para kung kakatamaran ang pagpapacheck up dahil yan po ay pinaka-importante para malaman kung ano yung next step na gagawin ng mga doktor. Okay, pa-check up po kayo sa mga physician, general physician, then i-refer po kayo sa mga urologist, and pagdadaanan nyo po yung iba't ibang mga test, exams, or laboratories, and then treatment na po. Tandaan nyo po na early detection and prevention is better than cure. Sana po ay maagapan ninyo po agad yan para maisalba yung inyong testicle sa anumang uri ng komplikasyon, para mataas pa rin po yung chance niyo na makabuntis. Thank you po sa panonood. Kung nakinabang po kayo at nasagot ko po yung inyong tanong, iregalo niyo naman po sa akin ang pag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye! Nadalastas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi silang nag-aaway kasi hindi na-fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang hindi nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, huwag po kayo mag-aalala dahil meron po isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malanasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so huwag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin niyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click niyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan niyo po yung 4-minute assessment. Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky. Ay, maraming salamat po kay Ma'am Liz Nurse Organist. Yan, pakisuportahan po ang kanyang YouTube channel, mga ka-business naming minamahal. Yun naman po. Yung YouTube channel niya. Ini-invite ko po kayo na pakibisita lang po yung aking YouTube channel, Listeners Organist po. Ang mga topic ko po doon tungkol sa kalusugan, sexual health po. Minsan, tumutulong din po ako sa mga kababayan natin na paano tumigil sa mga pag-inom ng alak, bisyo, ganun, sigarilyo.